Ma, aswang ba tayo? May lahi po ba tayong aswang? Diba, tinatali ka ni Lola Nati pag bilog ang buwan. At sabi nila, lumalabas lang ang aswang pag bilog ang buwan. Umamin ka nang di ka naman namamanata, kundi tinatali talaga ni Lola, diba? Yan po ba yung dahilan? Ano? Sarita, saan mo naman nakuha? Oo, hindi ma. Yun lang yung gusto kong marinig. May lahi ba tayong aswang? Aswang ka ba? Aswang ba ako? Yun ba yung dahilan kung ba't mahigpis sa atin si Lola? Yun ba yung sumpang sinasabi niya na gusto niyang maputol? Pumamatay ka ba ng tao? Kumakain? Magiging ganun ba ako? Ang legacy o pamana, material na bagay man o katuruan, nahahawakan o hindi, ay nagsisilbing tulay sa ating nakaraan at sa ating mga ninuno na pilit naman nating pinagyayaman para maipamana rin natin sa susunod na henerasyon. Pero gugustuhin mo pa rin ba yung ipamana? Kapag nalaman mo na ang iniwan pala sa'yo ay isang sumpa. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Ang sabi nila, kung ano ang puno, siyang bunga. Pagkatapos ng nangyari kay Mama at ng mga nagawa niya, taon din akong nabuhay sa takot na kahit anong bait ko, isang araw, magigising na lang din ako na nakagawa na ako ng pagkakamali na babago sa buhay ko. Pero hindi. Kahit na pagka-strikto-strikto ng lola nati ko, siniguro niyang hindi ko mauulit ang pagkakamali ni Mama na dahilan kung bakit siya napatay ng galit na taong bayan. Miss Anne, ako po si Rita. Hindi ko totoong pangalan. At ang pagsulat ko pong ito sa channel nyo ang isa sa paraan na naisip ko para tuluyan na akong makamove forward mula sa nangyari noong dalaga pa lang ako. Ma? Sino pong papa ko? Nasaan siya? Ba't di natin siya kasama? Sa malayo ba siya nagtatrabaho? Kung oo, ba't di niya tayo inuuwian? Kahit paminsan-minsan. Ha? Nasaan po ang papa ko? Ikaw rin. Nasaan ang papa mo? Nasaan ang lolo ko? Nasa sila? Nasa malayo. Oo, nasa malayo sila. Malayo? Gaano kalayo? Sa ibang bansa? Yung sasakay pa ng eroplano bago natin mapuntahan? O bago sila makabalik dito? Oo, gano'n na nga. Nasa malayo na sila kung nasa malayo sila. Pero ma, ba't po hindi sila umuwi pag birthday ko? O birthday mo? O di kaya pag birthday ni Lola Nati? O di kaya pag Pasko? Ang dami mo na namang tanong. Saan mo ba nakukuha ang mga tanong na to, ha? Ba't bigla-bigla mong naalala ang papa mo o ang lolo mo? Wala lang. Naalala ko lang sila bigla kasi dati, sabi rin sa librong pinababasa mo sa akin, ang pamilya, meron daw nanay, tatay, anak, lolo't lola. Pwedeng kasama mo sa isang bahay ang lolo't lola mo. Pwede namang mama't papa lang. Kasama ko kayo ni Lola Nati. Ikaw na mama ko, siya na lola ko. Pero si papa't lolo, hindi pa. Di ba ma? Hindi ko pa sila nakakasama. Di ko nga alam kung anong pangalan nila eh. O kung anong hitsura nila. Parang ayaw kasi ni Lola Nati na napag-uusapan sila. May nagawa ba silang kasalanan kay Lola Nati kaya pinarurusahan sila ni Lola? Ano? Pinarurusahan? Opo, pinarurusahan. Pag may nagawa ka o ako na di nagustuhan ni Lola Nati, kinukulong niya tayo sa baba, di ba? Si Lolo't Papa po ba, ganun din yung ginawa niya?
Dali-daling tumayo't sumilip si Mama sa balkonahe nang marinig namin na ang manat na kaluskos ng gate. Hudyat na nandito na nga si Lola galing sa pamamalengke. Taranta niya akong binalikan at may diing hinawakan sa pisngi. Ma, aray! Ang higpit naman ang hawak mo. Naiipit ang pisngi ko. Ang sakit po. Makinig ka. Po. Di ba ayaw na ayaw mo pag nakukulong ka sa baba? Kasi madilim, mabaho, tsaka natatakot ka? Opo. Teka, ikukulong ba ako sa baba? Ni Lola? Bakit? Wala naman akong ginagawang ayaw niya. Ayaw na ayaw ng lola mo na napag-uusapan ng papa at lolo mo, Rita. Kahit ano mangyari, kahit gustong-gusto mong pag-usapan sila, wag na wag mong paparinig sa lola mo, ha? Wag mo ring ipapaalam na gusto mo silang makilala. Naiintindihan mo ba, nak? Po. Mama, ano po ba kasing masama kung magtanong-tanong ako tungkol sa kanila? Basta. Rita, makinig ka na lang sa akin. Ha, anak? Makinig ka na lang kay Mama. Kasi ayoko na paparusahan ka ng lola natin mo at wala akong magawa para mapagtanggol ka. Opo. Wala akong picture ng papa mo, pero may natabi akong picture ng lolo mo. Mamayang gabi, pagtulog na si Mama, kukunin ko sa pinagtaguan ko at ipapakita ko sa iyong lolo mo. Talaga po? Oo nga. Nida, Sarita, nasan ba kayo? Di nyo ba narinig yung gate? Di nyo narinig na dumating na ako rito at di nyo mala ako masalubong para tulungan sa mga pinamili ko? Ma, nandyan na. Pababa na po. Ay, pagkatagal-tagal. Biling ko sa inyo na abangan nyo ang pagkarating ko di ba? Para may pasok na to agad mga pinamili ko. Lola, bilin niyo rin naman po na huwag kaming lalabas ng bahay ni Mama pag wala ka. Sabi mo, makakatikim kami pag sinubukan naming lumabas. Nahinto ako sa pagsasalita pagkatapos takpan ni Mama ang bibig ko gamit ang isa niyang kamay. Habang ang isa'y bit-bit ang dalawang bayong ni Lola. Nang makita ko ang nanlilisik at hindi natutuwang tingin sa akin ni Lola Nati, sunod-sunod akong napalunok. Nida. Po, Ma. Kausapin mo yung anak mo, ha? Parang kinukulang na naman yata sa disiplina. Disiplinahin mo. Paalala mong hindi dapat siya sumasabat sa usapan ng may usapan. Lalo na sa usapan ng matatanda. Ayusin mo ugali ng batang yan. Kung ayaw mo nga ako umayos. Opo, Ma. Kakausapin ko po siya. Hindi na po mauulit. Di ba, Rita? Hindi na mauulit? Hindi ka na ulit sasabat? Opo. Sorry, Paula. Ano pang tinitingin-tingin mo? Ba't di ka pa magmano? O gusto mo ba na ako pang magmano sa'yo? Kinuha ni Lola ang kamay ko at pagmamanuhan dapat ako. Pero mas naon akong idinikit ang noo ko sa likod ng palad niya. Mano po, Lola. Sorry po na di ako nakapagmano sa'yo agad. Hindi na po mauulit. Magmamano na po ako pagdating nyo. Pinasadahan ako ni Lola mula ulo hanggang paa. Mahal ako ni Lola, alam ko yon. Nararamdaman ko yon. Pero pag tinitingnan niya ako ng ganito o tinatrato niya kami ni Mama na parang hayop na pag di niya parating binantayan bigla na lang mananakit at mangangagat, nakakalimutan kong mahal niya kami. Nakakalimutan ko ang pag-aalaga niya sa amin at ang naiiwan lang sa akin ay kaisipan na hindi niya kami gusto. Na napipilitan lang siyang pakisamahan kami kasi nagkataon na pamilya niya kami. Ano po yun, Lola? May problema po ba? Ba't ganyan po kayo makatingin sa akin? Hindi, nak. Wala. Pagod lang ang lola mo. Sige na. Umakyat ka na dun sa taas. Ipagtimpla mo siya ng juice. Sarapan mo, ha. Pero huwag mo tatamisan. At alam mo naman ang panlasa ng lola mo. Sarita! Po. Huwag mo na ako ipagtimpla. Hindi na kailangan. Manaman Anong manaman? Hindi lang nga kailangan. Kung tapos na siyang mag-aral ngayong araw, magbasa na lang siya ng Biblia. Na naman? Anong na naman ka riyan? Ayaw mo? Sawa ka na? Pagod ka na sa salita ng Diyos? Ma, teka lang. Pagsalitain mo muna si Rita. Sigurado kung hindi naman yun ang ibig niyang sabihin. Pagsalitain ko muna. Para ano?
Para maging balasubas, matutong sumagot, mawala ng respeto sa ating dalawa. Ma, hindi naman ganyan ang apo nyo. Hindi natin siya pinalaking ganyan. Alam mo ikaw, kasalanan mo yan eh. Kasalanan mo kung ba't bumabalik ko pa rin ang batang yan kahit na anong pagtutuwid ko. Po, kasi kinakampihan mo na kinakampihan ng anak mo. Mali na nga'y pinagtatanggol mo pa. Pag isang araw, lumabas ng ayos ang sungay niyan at sinuwag ka, sinuwag tayo. Huwag kang makahingi-hingi ng tulong sa akin, ha? Ma, wag na kayong mag-away. Sorry na po. Hindi na po ako magrereklamo. Magbabasa na ako ng Bible. Kahit kabisado ko na po lahat na nakasulat doon. Ma, wag mo na pong sagutin si Lola. Huh? Tama na po. Tara na sa kusina. Umakyat ka na muna sa taas. Ma, wag na po. Mama. Sa kwarto ka mo. Minsan lang akong pagtaasan ng boses ni Mama. Kaya nang magawa niya yon, dali-dali na akong tumakbo sa kwarto kahit na nag-aalangan pa ako nung una. Hindi ko alam kung ano nangyari pag alis ko. Narinig ko ang pagtataas nila ng boses sa isa't isa pero hindi ang sinasabi nila. Nakasanayan at inugali naming magrosaryo sa hapon. Ilang oras namin yung ginagawa bago maghapunan pero nung gabing yon, walang pagrorosaryong nangyari. Hindi rin kami nagsabay sa hapunan. Kumatok na lang si Mama sa pintong may dalang tray kung nasaan ang pagkain ko. Gutom na gutom ka na ba? Pasensya na at late ka na maghahapunan na. Ay, worth the wait naman to, sinigang to eh, yung paborito mo. Sige na, kain na. Kain ka na lang ng kain. Kung di pa hinawakan ni Mama ang kamay ko, hindi ko pa mapapansin na lunod na sa sabaw ng sinigang ang kanin sa plato ko. Dali-dali kong niyuko ang plato, hinigo pang sabaw, at nung tama na ang naiwang dami nun, ay saka ko muling umayos ng upo. Ikaw, Ma. Kumain ka na? Mamaya na ako. Busog na ako eh, kakatikim ng sabaw nung niluluto ko yan. Oh, hindi ba masarap? Ba't hindi ka kumakain ng maayos? Pagbitaw ko sa kubyertos, bumaling ako kay Mama. Lalong nag-alab ang pag-aalala sa mata niya. Hahawakan niya na sana ang noo ko para damhin kung may sakit ba ako. Pero hinuli ko ang kamay niya at hindi ko yon binitiwan. Ano yun? May gusto kang sabihin? May bumabagabag ba sa'yo? Sige lang, sabihin mo kay Mama. Di ba sabi ko na pwede mong sabihin sa akin ang lahat? Ma? Ano yun? Sige nak, sabihin mo lang kung ano iniisip mo, sabihin mo sa akin. Hindi ba tayo gusto ni Lola Nati? Ano? Opo, mahal niya tayo. Alam kong mahal tayo ni Lola. Pero minsan, hindi nga lang minsan, kundi madalas. Nararamdaman ko na parang di niya tayo gusto eh. Mama, pwede ba yun? Na mahal ka po ng isang tao pero hindi ka niya gusto? Mahal po ba tayo ni Lola Nati kasi anak ka niya at apo niya ako pero di niya tayo gusto kasi anak ka ng papa mo tas ako anak ng papa ko? Mahal tayo ng lola natin mo. Gusto niya rin tayo. Ano lang talaga, pagod lang siya sa pagiging albularya niya. Alam mo naman yun, di ba? Na nakakapagod ang trabaho at obligasyon ng lola mo bilang albularyang inaasahan ng lahat. Saglit kaming natahimik ni Mama. Tiningnan niya ako na para bang tinatansya niya kung naniniwala ba ako sa sinasabi niya. Pero kahit na gusto ko, hindi ko magawang pikit matang lunukin ang paliwanag niya. Binitiwan ko ang kamay ni Mama. Tumayo ako ng kama at paulit-ulit na umiling sa kanya. Ma, hindi na ako bata. 1 taon na lang, 18 na ako. Hindi na lang libro ang kaya kong basahin. Pati tao, parang kaya ko na rin. Sigurado po ako na di pagod ang dahilan kung bakit ganun sa atin si Lola. May iba, mas malalim. Ma, sabihin mo na kasi, ba't po ba di welcome sa pamilya natin si Lolo at Papa? May nagawa ba sila kay Lola Nati? Ano po? Malalim na bumuntong hininga si Mama. Nang mapansin kong nasa dulo na ng dila niya ang gusto kong malaman, dali-dali akong bumalik sa tabi niya. Di na ako nagsalita ulit, pero paulit-ulit kong pinisil ang daliri niya hanggang sa mapilitan siyang magsalita at umamin. Isarado mo muna ang pinto. Ilak mo ng mabuti. Yan po, nakalak na po.
nalako na. Ano po ba yun? Si Papa, yung lolo mo, may kasalanan talaga siya sa lola natin mo. Niloko niya si Mama. May nilihim siya kay Mama na nung nalaman ni Mama, huli na. Kahit anong gawin ni Mama sa ginawa ng lolo mo, hindi na niya naayos. Gawa ng panloloko ni Papa kay Mama, nawala na ng tiwala si Mama sa mga lalaki, nadamay na lang ang Papa mo. Po? Paano nadamay si Papa sa kasalanan ni Lolo? Teka ma, ano ba kasing nagawa ni Lolo para magalit ng sobra si Lola Nati na pati ibang lalaki, idadamay niya po? Ma, sige na, sabihin niyo na po. Nagkukwento na kayo, kwento niyo na po sa akin lahat. Pag malaki ka na, pag mas naiintindihan mo na ang lahat, ikukwento ko sa iyo yung iba. Ha? Ma, malaki na po ako eh. Kulang pa ba tong laki ko? Oo, kulang pa. Huwag na makulit ha. Pagtingin ko, alam ko na handa ka na, sasabihin kong lahat. Wala na akong ititirang secret. Promise po. Promise. Nida, halika na. Bilog ang buwan ngayong gabi. Bilisan mo na. Opo, ma. Sige na. Good night, Rita. Sweet dreams, ha? Huwag mong kakalimutang mag-pray bago matulog, ha? Ay, kumain ka na muna pala. Yung pinggan, iwan mo na lang dyan. Ako na kukuha bukas. Ma. Oh, ano na naman yun? Dali na't magagalit na naman ang lola mo eh. Alam mo naman yun, mainipin. Lahat ng secret sasabihin. Oo nga. Yun lang bang sasabihin mo? Kasi kung oo, lalabas na ako. Pati po ba kung bakit? Oo, nak. Pati yun. Sasabihin ko rin. Saan po ba kasi talaga kayo natutulog pag bilog ang buwan, ma? Kung di dito at di rin naman sa kwarto ni Lola, saan po? Sa baba? Dun sa madilim na baba? Agad kong nabitiwan ang kamay ni Mama nang biglang binuksan ni Lola Nati ang nakalock na pinto gamit ang susi niya. Marahas niyang hinila si Mama palabas ng kwarto't paulit-ulit niyang sinabi na wala na raw oras. Na dapat daw alam ni Mama na pagbilog ang buwan, nasa kwarto na dapat siya. Sinubukan ko siyang habulin. Sinubukan kong pigilan si Lola kasi nasasaktan niya na si Mama. Pero sa pagmamadali niya, naitulak niya ako. Tumama sa kanto ng kama ang ulo ko't ang huli kong naalalay may nahawakan akong dugo galing sa noo ko. Tas nagdilim na ang lahat. Pagising ko kinabukasan, nasa tabi ko na si Mama at may inaayos na siya sa ulo ko. Aray! Ikaw naman kasi. Alam mo nang may sugat ka dyan, hahawakan mo pa. Huwag ka munang maglikot, pwede ba? Ma! Ay, ang kulit naman, oo. Kasasabi ko lang na huwag maglikot, steady lang. Patapusin mo muna ako. Ano, nahihilo ka ba? Kailangan kang dalhin sa ospital? Si Rita, dadalhin sa ospital? Para saan pa ang galing ko sa panggagamot kung simpleng ganyan lang ng apo ko di ko maaayos? Hindi na yan kailangan dalhin sa ospital. Mamaya may mangyari pa ron Rita. Po, La? Inumin mo ito. Inumin mo habang mainit pa. Ubusin mo at huwag ka na munang aalis sa kama mo. Naiintindihan mo? Opo. Pagsimsim ko sa mapait na pinaghalo-halong erbal, lumabas na si Lola Nati ng kwarto. Dali-dali kong binaba yung tasa sa gilid ng lamesa. Kahit parang nahihilo ako tuwing kumikilos, pinilit ko pa rin makalapit kay Mama. Pagtaas ko ng manggas ng kamesa di chinong suot niya, wala na siyang nagawa kundi ang ibabayon agad. Rita, ano ba? Huwag mong patunayan sa akin na tamang sinasabi ng lola mo na bumabalik-kulay ang ugali mo. Hindi tama yung ginagawa mo. Nakakabastos yun. Ma, ano yun? Marka ng ano po yung nasa palapulsuhan mo? Yung sugat na yan, ano po yan? Saan mo yan nakuha? Paano ka nagkaganyan? Tinali ka po ba ni Lola? Kinadena? Saan? Doon sa kwartong sinasabi niya? Pero bakit? May kasalanan ka po ba, Ma? Pinarurusahan ka niya? Sarita, sabing wala lang to Ano lang to? Na ano lang to? Na ano po? Wala kang masabi kasi nahihirapan kang mag-isip ng kasinungalingan na paniniwalaan ko. Kasi ang sinabi ko naman talaga yung totoo na nakuha mo yan kasi tinali ka. Kinadena. May usapan tayo, di ba? Sabi ko sa'yo, pag malaki ka na, pag mas maiintindihan mo ng lahat, saka ko sasabihin sa'yo. Pero ma, mali lang tao. Rita, ano ba? Baka marinig ka ng lola mo. Po ba kayo takot na... Hindi totoo yan.
Yun po yung nararamdaman ko. Yung mga sugat mo ngayon, gawa niya po yan, di ba? Sinasaktan ka ni Lola, Ma? Pagbilog ang buwan? Pero bakit? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ako sinasaktan ng lola mo pag pilog ang buwan. Sarita, pinaliwanag na namin sa'yo noon pa kung ba't hindi mo ko katabi pag bilog ang buwan, hindi ba? Namamanata ako. Kasama po sa pamugatan ng ganyan? Oo na! Oo na! Oo na! Tama ka na! Nahihindik akong tumingin kay Mama. Dali-dali akong sumilip sa bintana. Pagkakitang abala si Lola sa mga bonggambilya niya, bumalik ako kay Mama na umiiyak na nakayuko sa kama. Pagbilog ang buwan, kinakadena ako ni Mama sa kwarto sa baba. Pero Rita, maniwala ka. Ginagawa yun ni Mama para sa pansarili kong ikabubuti. Ano, Ma? Kung hindi niya gagawin yun, makakapanakit ako eh. Ikaw? Makakapanakit? Mama, ikaw yung pinakamabait at pinakakalmadong taong nakilala ko. Kahit lamok, di mo kayang saktan. Kaya paano? Maniwala ka na. Anak, Rita, sa ngayon, yan na lang muna ang kaya kong sabihin sa'yo. Huwag ka na magpumulit, ha? Huwag mo na munang alamin yung iba. Isang tanong na lang po, Ma. Kailan po ito nag-umpisa? Kailan niya ito unang ginawa sa'yo? Paulit-ulit na binasa ni Mama ang pang-ibaba niyang labi. Sumulyap siya sa pinto, saka bumuntong hiningat, tumingin sa mata ko. Nung 15 ako, isang buwan pagkatapos mamatay ni Papa, kinailangan akong ikadena ni Mama tuwing bilog ang buwan. Lampas 2 dekada niya na itong ginagawa. Nida! Nasa kwarto ka pa ba? Iwan mo muna yung anak mo't hindi naman niya yan mapapano. Tulungan mo akong ilipat tong mga halamang gamot ko, bilis! Pagtayo ni Mama, agad kong hinabol ang braso niya. Pilit niyang inalis ang pagkakahawa ko sa kanya't kahit na alam kong kailangan ko na siyang bitiwan, nahirapan akong pakawalan siya. Sige na, anak, magagalit ng lola mo. Ma, gusto ko ng ganun. Rita, Hindi ka po ba kailangan nating sundin? mahahanap at mahahanap tayo ng lola mo, Rita. Maniwala ka. Sinubukan ko ng tumakas dati. Sinubukan ako itakas ng papa mo pero palpak eh. Simula nun, mas naging mahigpit na ang lola mo. Ma, subukan po natin ulit. Ma, subukan mo po para sa akin. Please? Kung kaya mo pong magtiis, ako hindi. Hindi ko kaya, Ma. Ayoko ng ganito. Nila! Hindi mo ba ako naririnig? Tinatawag kita. Kailangan ko na sabi ng tulong mo. Ano bang nangyayari sa batang yan? Ba't umiiyak yan? Anong inaarte-arte niyan? Ma'am. Nakikinig ako. Diretsuhin mo na lang ako. Ano ba yon? Mama ka ng mama eh. Eko ka ba? Si Rita kasi. Gusto na kasi mag-aral ni Rita. Di ba nag-aaral naman siya? Tinuturuan mo? Mas advance pa nga yata ang alam niya kaysa sa mga kaedaran niya pumapasok. Yun na nga Ma. Yun na nga po. Matalino naman talaga si Rita. Pag nag-take siya ng exam para makadiretso siya ng high school, tsak na may papasa niya yun. Hindi. Ma, kailangan niyo ng sagot at permiso ko? Ito yon. Hindi. Hindi siya pwede sa labas. Sarita, hindi pwede. Magulo sa labas. Iba't iba ang likaw ng bituka ng mga taong makakasalamuha mo ron. Mapapahama ka lang, maniwala ka sa akin. Iba na lang, Sarita. Iba na lang ang hilingin mo. Ang hingin mo. Kahit ano, wag lang yung mag-aral ka sa school. Kahit ano po, ibibigay niyo? Oo nga. Gusto ko pong makalabas. Kahit hanggang gate lang. Gusto ko pong umupo sa tapat ng gate at tumingin-tingin sa labas kahit 1 oras sa 1 araw lang, La. Sarita, Kung di niyo po... kalahating oras lang. Opo! Okay na sa akin yung kalahating oras, La. Payag po ako. Thank you po. Sobrang thank you po. Hindi pa ako tapo. Ay, sorry po. Sige po. Kayo na po muna. Tapusin niyo na po muna lahat ng sinasabi niyo. Kalahating oras lang at kailangan kasama mo ako o ang mama mo. Hindi pwedeng ikaw lang. Sa may gate ka lang, titingin ka lang. Wala kang kakausapin, wala kang kakaibiganin. Malinaw ba? Nagkakaintindihan tayo? Opo, La. Opo. Sarita,
Tatandaan mo ito. Gusto kong tandaan mo to ng mabuti. Sa oras na nilabag mo, maski isa sa mga napag-usapan nating hindi mo gagawin, hindi ka na ulit pwedeng lumabas. Opo, opo. Sarita, seryoso ako ha. Seryoso ako. Ako rin po, La. Seryoso rin po ako sa mga pinapangako ko sa'yo. O siya. Mamayang hapon, La. Pwede na po ba ako sa labas mamayang hapon? Pagtango ni Lola, lumabas na rin siya ng kwarto. Tuwang-tuwang sinalubong ako ni Mama ng yakap pagtingin ko sa kanya. O diba? Ano sabi ko sa'yo? Stricto lang ang lola mo't mahirap tansyahin pero mabait naman yan. At talagang mahal niya tayo. Kaya anak, pagtiisan na lang natin siya, ha? Pag nakita ng lola mo na talagang sumusunod ka sa kanya at hindi ka magpapasaway, baka mapapayag na rin natin siya na makapag-aral ka sa school. Nila, ano? Pababalikin mo pa ba ako dyan para sunduin ka na naman? Nandyan na po, ma. Bago ako mag-birthday, binibili ako ni Lola natin ng magandang bestida at yon ang sinusuot ko sa araw ng birthday ko. Sa isang linggo pang birthday ko pero nabilhan na ako ni Lola natin ng bagong bestida nung nakaraang linggo pa. Alam kong sa gate lang ako. Pero sa sobrang saya ko na kahit papano'y masisilip ko na yung mundong parating tinatago ng nagtataasan naming dingding at gate, sobra kong pinaghandaan ang pagkakataong buong akala ko ay hindi na darating. Ma! Bata ka! Ba't suot-suot mo na yan? Para yan sa birthday mo, diba? Hubarin mo yan. At ba't parang posturang-postura ka? Nag-headband ka na, naghikaw ka pa. Sige na, Ma. Hayaan mo na lang ako. Wala naman po si Lola, di ba? May ginamot siya. Pag lumabas siya para manggamot, gabi na siya bumabalik, di ba? Payagan mo na po ako nakaayos ng ganito. Sikreto lang natin. Hindi po malalaman ni Lola. Saka, first time ko naman po to eh. Oo na, sige na. Pero ngayon lang to ha. Naiintindihan mo? Paglabas sa malaking pinto ng luma naming bahay, hindi na mapawi ang ngiti ko. Lalo na nang makita kong isang upuan sa harap ng bahagyang nakabukas naming gate. Wala sa sariling napahinto ako. Paghawak ni Mama sa kamay ko, saka ko lang napansin na nanginginig yon gawa ng sobra kong tuwa't pananabik. Dahan-dahan akong giniya ni Mama sa gate. Pakiramdam ko, inaakay niya ako sa mundo na pag narating ko na'y gugustuhin ko pang mas ma-explore, makabisa at ma-experience. Rita! Ma? Saan ka pupunta? Hanggang dito lang pwede, diba? Ay, opo. Oo nga. Sorry. Gandang-ganda lang talaga ako, Ma. Kalsada lang naman to, gandang-ganda ka na. Opo. Para sa akin na sa libro't picture lang nakikita yung kalsada, talagang maganda na to. Oo na. Hindi na kita ko kontrahin. Pagupo, mas lalo lang na hindi natawaran ang ngisi sa labi ko. Bawat sasakyang dumaraan, hinahabol ko ng tingin. Bawat naglalako, binibilang ko. Akala ko malaya na ako. Pero nang makita ko ang grupo ng mga nakauniforme at nagkakatuwa ang estudyante, bigla kong naalala na nakakulong pa rin ako. Sila yung totoong malaya. Habang ako, nabigyan lang ng maliit na bintana pero nakakulong pa rin. Nang mapatingin sa akin ng lalaking sawari ko'y kaedaran ko lang matapos akong inguso-nguso ng kaibigan niyang lalaki rin, agad yung bumaling sa akin. Ngumiti siya't kumaway. Marunong din naman akong ngumitit kumaway pero takot akong mapagalitan ni Lola kaya yumuko na ako't nagdasal na sana'y umalis na sila. Pero pag angat ko ng tingin, nagulat ako na yung lalaking yun ay naglalakad na papunta sa akin. Di ako pwedeng magkamali. Sigurado ako na ako ang pakay niya. Pagtayo, hinila ko kaagad yung bangko papasok ng bakuran at malakas na sinarado yung gate. Kunot noong sinalubong ako ni Mama, nakalalabas lang galing sa pag-check kung luto na yung tulingang bigla niyang tinakbo kanina. Oh, tapos ka na? Sawa ka nang tumingin-tingin sa labas, ha? Nakakasampung minuto ka pa lang doon. Okay na po ako, Ma. Yun at yun lang din yung nakikita ko eh. Kotse, tricycle, mga taong naglalakad, nagtitinda.
Ayos na po, bukas na ulit. Sigurado ka? Ilala ko na yung gate kung tapos ka na talaga. Tumango ako kay Mama. Habang nilalak niya yung gate, hindi muna ako pumasok. Pagbukas niya noon para i-check kung ano, nakisilip ako. Nagbaka sakali ako kung nandun pa ba yung lalaking parang kakausap sa akin kanina pero wala na siya. Bantay sarado ako pag hindi ni Lola Nati ni Mama naman nung mga sumunod na araw hanggang sa matapos ang linggong yon. Kaya kahit parang gusto pa rin akong kausapin ng pamilyar na lalaking estudyante, hindi niya ako malapit-lapitan. Hanggang sa maging abala si Lola Nati sa dami ng may kailangan ng tulong niya. Pag busy si Lola sa panggagamot, pati si Mama ay nagiging busy. Gawa ng siya ang nagdidikdik ng mga halamang gamot na nilalagay sa langis na ginagamit ni Lola. Rita? Po, Ma? Kailangan ng Lola mo ng malaking batch ng healing oil bukas. Hindi ko yun pwedeng i-overnight. Gawa ng bilog ang buwan mamayang gabi. Para matapos, kailangan ko na yung simulan. Papasukin niyo na po ako? Mama, kakaupo ko lang dito. Wag muna. 5 minutes pa. Please. Hindi kita papapasukin pero iiwan kita. Ikaw na munang bahala rito, ha? Iiwan mo ako, Ma? Pero 'di ba, Ma, sabi ni Lola, hindi raw ako pwede rito pag walang kasama. Paano yun? Alam ng Lola mo na maiiwan ka rito ng mag-isa. Alam po ni Lola? Ayos lang sa kanya? Oo. Wala naman siyang sinabi na huwag ka munang palabasin. May tiwala na sa akin si Lola, Ma? Ganon na nga. Kaya Sarita, wag mong sisirain ang tiwala niya, ha? Huwag kang gagawa ng hindi dapat. Sundin mo lahat ng utos niya para mapakiusapan natin siya ulit sa susunod na pasukan. Promise, Ma, wala po akong gagawin na ikagagalit ni Lola. Para di na rin kayong mag-away ulit, lalo na nitong mga nakaraang araw mas nagiging close na po tayong tatlo sa isa't isa. O siya, sa loob na ako. Yung bili namin, ha? Behave! Alam mo naman na yung patakaran ng Lola mo na kailangan mong sundin, hindi ba? Ilang minuto pagpasok ni Mama ay dumating na ulit yung pamilyar na grupo ng lalaking magkakaibigan. Gaya ng parati nilang ginagawa, bumili sila ng tusok-tusok at nag-asaran habang kumakain. Ang pinagkaiba lang ng araw na ito, sa mga naunang araw, may dala silang bolang pinagpapasapasahan nila. Pagbato ng lalaking singkitang mata sa lalaking morenong laging tumitingin sa akin, dumulas yung bola. Dire-diretso yung gumulong papunta sa akin at tumigil lang matapos yung tumama sa paa ko. Agad akong tumayo para pumasok pero nahabol niya ako. Huwag mo kong hawakan. Oo, hindi na. Sorry. Oh, teka lang miss, teka. Saan ka pupunta? Papasok na ako. Oo nga, alam ko. Halata naman. Ano bang kailangan mo sa... Bawal kang makipag-usap sa amin? Sa aming mga lalaki? Sa lahat. Lalong-lalo na sa gaya mo. Sa mga lalaki. Ha? Bakit? Protective ba ang mama't lola mo? Kilala mong mama't lola ko? Namumukuan ko sila. Sila yung lagi mong kasama rito sa hapon, di ba? Tapos kayong tatlo lang yung nakatira sa malaking bahay na yan? Paano mo alam? Hindi naman yun mahirap hulaan. Taga malapit lang ako, no? Ikaw, ang mama mo't ang lola mo lang ang laging nakikita namin. Kaya malamang kayong tatlo lang dyan. Hindi na ako sumagot. Hinila ko na yung upuan papasok ng gate. Akala ko mapagsasarhan ko na siya gaya ng dati. Pero naharang niya ang braso niya at ayaw ko namang maipit yon. Ano ba? Papasok na nga ako't bawal to eh. Bawal lang to pag nalaman nila. Pag hindi nila alam, edi pwede. Pwede kang makipag-usap sa akin. Pwede kang makipagkaibigan. Ano? Tama naman, di ba? Nagiging bawal lang yung bawal pag nahuli ka. Pero pag hindi, edi hindi bawal. Tamang Lola Nati ko. Masamang impluwensya nga kayong mga tagalabas. Grabe naman sa masamang impluwensya. Hindi naman. Medyo. Tsaka minsan, kailangan mo magkaroon ng kasalanan, no? Pag wala kang kasalanan, paano ka patatawarin ni Lord? Taranta kong tinakpan ang bibig niya. Nang mapagtanto kong hindi lang ako bastang nakikipag-usap sa ibang tao, sa isang lalaki. Hinawakan ko pa siya at
Para akong pagong na bumalik sa shell ko. Pag-alis ko ng kamay ko sa bibig niya, pagkalapad-lapad na ng ngiti niya sa akin. Sorry. Ikaw kasi. Basta-basta mo na lang ginagamit sa kabalbalan yung pangalan niya. Nino? Sino pa? Eh di si Lord. Religious kayo? Sobra? Kaya ba parang madre yung haba ng mga damit na sinusuot nyo? Rita, ilang minuto na lang ha. Pumasok ka na. Yung upuan. Huwag mo kakalimutan, yung gate din. Opo, Ma! Kailangan mo na talagang pumasok. Oo, narinig mo naman, di ba? Sige na. Eric, ako nga pala si Eric. Eh ikaw, Rita? Yun yung pangalan mo, di ba? Bago ko isara yung gate, tumango ako sa kanya. Nakangiti niyang inalis ang pagkakaawang ng braso niya sa gate at kumaway pa siya sa akin, saka siya tumakbo pabalik sa mga kaibigan niya. Pagpasok ng bahay, agad na nagtama ang mata namin ni Mama. Bigla niyang tinigil ang ginagawa at lumapit sa akin, matapos niyang mapansing nakahawak ako sa dibdib ko. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Naninikip bang dibdib mo? Hindi po. Hindi. Ba't hawak mo yan na parang may iniinda ka? Ma? Oh, Ma, di ba sabi mo pwede kong sabihin sa'yo ang kahit na ano? Na ayaw mo kong maglihim sa'yo? oh, bakit? Ay, bata ka. Ano bang meron, ha? Pinakakaba mo naman ako eh. Ma, anong feeling ng may crush? Ano? Totoo bang bibilis ang tibok ng puso mo pag malapit siya? Tas napapangiti ka kapag nakangiti siya? Gusto mo siyang makita sa araw-araw? Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Ganun po ba yung naramdaman mo kay Papa? Oo. Sandali nga. Huwag mong sabihing may crush ka. Paano ka nagka-crush? Bantay sarado ka namin ng lola mo't wala ngang kumakausap sa'yo. Meron, Ma. Si Eric. Ngayon lang kami nag-usap pero lagi ko po siyang nakikita. Eric? Yan ba yung binatilyong parang laging nakatingin sa'yo? Napapansin niyo rin po? Oo. At kung napapansin ko, malamang napapansin din ng lola natin mo yun. Sarita, kung ako lang ang masusunod, ayos lang sa akin kung may crush-crush ka pa. Yung kakausap ka ng ibang tao. Pero ang lola mo, ayaw niya, hindi ba? Kung ayaw mo makulong na naman dito sa loob, iwasan mo ng Eric na yun. Huwag mo siyang kaibiganin, huwag mong gustuhin. Hindi pwede. Pero Ma, crush lang naman. Sarita, pag sinabing hindi, hindi. Anak, hanggat buhay ang lola mo, hanggat siya ang nasusunod sa bahay na ito, hindi siya papayag na magka-crush, magka-nobyo o magka-anak ka rin. Kasi ang gusto ng lola natin mo, sa'yo na maputol ang sumpa. Sa akin na maputol ang sumpa? Anong klaseng sumpa? Anong sumpa, Ma? Ba't ngayon ko lang narinig ang tungkol dito? Na may ganyan pala. Paglangit-ngit ng gate, hudyat na nandiyan na si Lola, agad niya na akong pinatahimik at pinatulong para kunwari yon ang pinagkakaabalahan namin. Gawa ng aksidenteng pagbanggit ni Mama tungkol sa sumpa na gusto raw ni Lola na maputol na sa akin, mas napuno ako ng katanungan. Sa takot na baka hindi ko kayang rendahan ang kung anong nararamdaman ko kay Eric, mas naghigpit si Mama, kaya hindi na kami ulit nagkausap hanggang sa isang araw. Nag-over the bakod si Eric at sa mga tanim na puno ni Lola sa bakuran nagtago. Eric? Eric! Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Nakalak yung gate. Secret. Nasisiraan ka ba? Pag nakita ka ni Lola Nati o ni Mama, pareho tayong mapapahamak. Galit ka ba? Hindi. Hindi ako galit. Pero nag-aalala ako sa pwedeng mangyari sa'yo. Kasi naman, miss na kita eh. Simula nung makausap kita, gusto na kitang makausap parati. Pero bantay sarado ka ng mama mo. Kaya niya ako bantay sarado kasi ayaw niyang maulit pa yung nangyari nung hapong yun. Okay lang kay Mama na crush kita, pero sa lola ko, hindi. Bawal! Magagalit siya! Crush mo ako? Crush mo rin ako? Ibig sabihin, tayo na? Ano? Crush kita eh. Crush mo ako. Gusto natin ang isa't isa. Di tayo na. Ha? Ganun ba yun?
Di ba hindi? Di ba may ligawan? Di ba dapat liligawan mo muna ako? Dati lang naman uso yun. Ngayon hindi na, wala na. Pag pareho nyo namang mahal ang isa't isa, pwedeng kayo na agad. Nobya na kita, tapos nobyo mo na ako. Paano tayo magiging ganun? Bawal nga tayong magkita. Bawal tayong mag-usap. Pero nag-uusap tayo ngayon at nagkikita. Akong bahala. Sasalisi ako sa bantay mo para magkasama tayo. Kung matinik sila, di hamak naman na mas matinik ako, no? Oo na, sige na, tayo na nga. Pero umalis ka na. Nandiyan lang sa loob si Lola Natikot si Mama eh. Pag nahuli tayo, lagot talaga tayo. Sige, pero... Tinapik ni Eric ang pisngi niya. Alam kong ibig sabihin nun. Nagpapahalik siya ron. Eric, Sa pisngi lang naman eh. Tsaka nobya naman kita, di ba? Dali na. Pag-kiss mo sa akin, aalis na ako, Rita. Bilis na. Gusto mo ba na mahuli pa tayo? hindi, ayoko. Kaya nga, i-kiss mo na ako. Talagang aalis ka na pag nakiss na kita? Oo nga, aalis na ako agad. Wala ka bang tiwala sa akin? Sa nobyo mo? Pagsabi niya noon, nawala ang pagdadalawang isip ko. Alam ko yung pakiramdam ng walang tiwala sa'yo, yung taong importante sa'yo. At kung importante ako sa kanya, gaya ng sinasabi niya, ayokong maramdaman niya na wala akong tiwala sa kanya. Kabado akong bumuntong hininga, saka tumango sa kanya. Nung gahibla na lang ang layo ng mukha ko sa mukha niya, pinikit ko ang mata ko. Akala ko sa pisngi niya lang dadampi ang labi ko, pero bigla siyang humarap sa akin. Kaya ang ending, aksidente kong naibigay sa kanya ang first kiss ko. Eric! Sabi mo sa pisngi lang, ba't ka humarap? Aksidente yun. Ang tagal mong humalik eh. Titignan ko lang sana kung malapit mo na akong makis. Tapos, ayun na pala. Ayoko na nga! Hindi na kita crush! Ayaw na kitang maging nobyo, nagte-take advantage ka eh. Parang di mo naman ako totoong mahal. Baka tulad ka talaga nung sinasabi ni Lola Nati. Baka dapat talagang di ako nagtitiwala sa'yo, sa mga lalaki. Rita, saglit! Ayoko na! Huwag ka nang babalik dito! Huwag ka na ulit aakit sa bakod kung ayaw mong isumbong kita kina Lola at isumbong ka nila sa pulis. Anong ibig sabihin nito? Lola, Sarita, ano ibig sabihin nito? Sino ang lalaking ito? Paano siya nakapasok dito? Kaano-ano mong lalaking ito? Kaibigan po. Kaibigan po ako ng apo nyo. Kaibigan? Ikaw? Kailan pa? Bawal makipagkaibigan ng batang ito. Kayo po si Lola Nati, di ba? Ako po si Eric. Parati ko kayong nakikita tuwing hapon. Wala akong pakialam, lumayas ka. Lumayas ka sa pamamahay ko. Bawal ka rito. Bawal kayo mga tao rito. Ano po? Lola Nati, sandali. Wala pong kasalanan si Rita. Hindi niya po ako pinapasok. Ako po yung umakyat sa bakod niyo para makapasok. May dala po akong babasahin para sa kanya. Napansin ko po kasing mahilig siyang magbasa eh. Wala akong pakialam. Alis! Layas! Lola Nati, gusto ko po ang apo niyo. Gusto ko ang apo niyo at maganda po ang intensyon ko sa kanya. Sa pamilya niyo. Hindik na napatingin si Lola Nati kay Eric na para bang sinumpa ni Eric ang pamilya namin sa sinabi niya. Muling sinubukang magpaliwanag ni Eric pero paulit-ulit na umiling sa kanya si Lola Nati. Ano po bang ayaw niyo sa akin? Apo po ako ni Nang Erna. Kilala niyo po ang lola ko, di ba? Malapit ho kayo sa kanya. Kaibigan niyo siya. Kaya alam niyong maayos ang pamilya ko. At maayos ang pagpapalaki nila sa akin. Oh! Kaya nga mas lalong hindi pwedeng magustuhan mo ang batang ito. Gusto mo bang pati dugo mo'y madamay sa sumpa niya? Gusto mo bang pati ikaw mamatay? Alis na! Umalis ka na't huwag ka nang babalik pa rito. Naiintindihan mo? Ma! Ma! Ano kaguluhan to? Ano pong nangyayari rito? Eric? Anong ginagawa mo rito? Kilala mo ang batang ito, Nida? Huwag mong subukang magsinungaling sa akin. Opo, Ma. Anong meron sa kanila ng anak mo? Anong meron sa kanila ni Sarita? Wala po, Ma. Sabi ko, huwag kang magsinungaling sa akin. Crush po siya ni Rita, Ma. Pero hindi pa naman alam ni Rita kung ano ibig sabihin nun. Wala lang po yun. Ano mo ba talaga ang lalaking ito, Sarita? Kaibigan o crush? Yung totoo, magsabi ka ng totoo, kundi malilintikan kayo mag-ina. nobyo ko po siya, La. Nobyo?
Paano mo naging nobyo si Eric? Bantay sarado ko nga kayo. Rita, alam mo ba kung ano ibig sabihin pag nobyo mo na ang isang lalaki, ha? Malamang talagang alam niya. Hindi naman natin pinalaking bangbang ang batang yan. Tsaka pinababasa mo yan ng nobela, hindi ba? O ano? Akala mo hindi ko alam? Pagkaladkad ni Lola Nati kay Eric, palabas ng bahay, dali-dali na akong inutusan ni Mama na pumasok ng kwarto. Ilang beses ko lang nakita si Lolang galit, pero ngayon ko lang siya nakitang ganon kagalit. Hindi ako handang harapin ang ganoong galit ni Lola, kaya gusto ko sanang takasan yon. Akala ko matatakasan ko yon, pero hindi. Nasaan ang batang yon? Nasaan ang magaling mo anak? Ma, sandali lang. Ma, hindi. Huwag mo akong pigilan, Nida. Ma, please. Teka lang, sandali lang. Ba't may ganyan kasi? Anong gagawin mo sa piring? Huwag mo sabihin dadalhin mo rito si Rita sa kwarto. Ma, hindi pwede. Hindi ako papayag. Ma, hindi pwede. At kailan ka pala sunod sa bahay na ito, ha? Kailan pa naging batas ang salita mo? Pero may usapan tayo, Ma. Wala pa naman yung sisiw sa kanya. Hindi ko pa napapamana. Hindi ko ipapamana. Sabi mo hanggat nasa akin lang yun. At hanggat ako lang yung ganap. Hindi mo itatali ang anak ko sa kwartong yun. Ma, please, maawa ka sa apo mo. Kung ayaw mo maawa sa kanya, kahit sa akin na lang na anak mo, maawa ka sa akin, Ma. Maawa ka. Huwag mo akong pabiliin sa pagitan ninyo ni Sarita. Kasi ina ka rin. At alam mo kung anong kayang gawin ng isang ina, maprotektahan lang ang anak niya. Hindi ko lubos na naiintindihan kung ano bang nangyayari sa labas. Pero nang biglang tumahimik ang paligid, akala ko napapayag na ni Mama si Lola Nati na wag nang gawin ang gusto niyang gawin sa akin. Akala ko lang pala yon. Pagbukas ng pinto ng kwarto ko, agad akong nilapitan ni Lola. Nang makumpirma niyang mahihirapan siyang lagyan ng piring ang mata ko, gawa ng takot na takot kong pagpupumiglas, hindi na siya nag-aksaya ng panahon pa. Hinila niya ako papunta sa baba, sa babang kinatatakutan ko. Sa babang yon, may maliit ng bintana, pero gawa ng liit nun, hindi pa rin nakakapasok ng maayos ang liwanag galing sa labas, kaya ang dilim-dilim pa rin. La, wag po! Ayoko rito, La! Natatakot ako! Lola, please! Please Huwag po! kang mag-alala, Rita. Sa babang to, ikaw ang natatanging halimaw. Wala kang dapat katakutan. Kung meron mang dapat matakot, yung kung ano mang nandito, hindi ikaw. Po? Sinamantala ni Lola ang gulat na naramdaman ko gawa ng sinabi niya. Dali-dali niyang sinara ang pinto't ilang minuto pang inabot bago ko yun nakalampag, gawa ng mas inuna ko pang subukang intindihin kung anong ibig sabihin ng mga salita niya. Rita! Sarita! Anak! Anak, naririnig mo ba ako? Ma! 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 Tulungan mo ako! Marami pong mga insekto rito eh! Saka madilim! Mabaho! Ayoko rito, Ma! Natatakot po ako! Tulungan mo ako, Ma! Palabasin mo ako! Oo, kakausapin ko lola mo. Pakikiusapan ko siya. Makakalabas ka rito. Saglit lang, ha? Saglit lang. Ma! Umalis na tayo rito! Ayoko na kay Lola! Ayoko na ulit sa kanya! Natatakot ako sa kanya! Grabe siya magalit, Ma! Parang kaya niya akong patayin! Hindi mangyayari yan. Hindi ka magagano ng lola mo. Hindi ako papayag. Mama! Haayusin ko to. Gagawin ko ng paraan. Basta dito ka lang. Dito ka lang at pag napalabas na kita, magpapakabait ka na, ha? Huwag ka nang gagawa ulit ng bawal. Opo, Ma! Promise! Promise po! Iwasan ko na po si Eric, Ma! Nang marinig ko ang papalayong yabag ni Mama, nakaramdam ako ng takot. Alam kong mapapagod lang ako kakakatok doon, kaya nanalungko na lang ako at matyagang naghintay na matapos ng parusa ni Lola Nati. Akala ko tulad ng ibang parusa ni Lola, paakyatin niya rin ako pag oras na ng pagrurosaryo. Pero hindi. Sa kauna-unahang pagkakataon,
Inabot ako ng gabi sa baba. Yung gabing yon ang pinakamahabang gabi sa buong buhay ko. Pagkatapos ng gabi, akala ko tapos na palalabasin na ako, pero hindi pa rin pala. Hindi ko alam kung ilang araw akong nasa baba. Ang sigurado ko lang, matagal na ako ron at unti-unti na akong nawawalan ng pag-asa na makakalabas pa ako ron. Buong akala ko, yung baba na, yung magiging bagong kulungan ko, yung magiging bagong mundo ko. Pero isang araw, dumating ang oras na araw-araw kong pinapanalangin sa Diyos kasabay ng paulit-ulit kong paghingi ng kapatawaran sa malaking kasalanang nagawa ko kay Lola Nati. Pagbukas ng pinto, saglit akong nabulag ng liwanag sa labas. At bago masanay ang mata ko, naiyakap na ako ni Mama. Tara na, halika na, pwede ka nang lumabas. Pumayag na si Lola? Tapos na akong parusahan, Ma? Napatawad niya na po ako? Hindi sumagot si Mama. Nakangiti lang siya habang inaalalayan niya ako pabalik sa taas ng bahay. Akala ko maaabutan ko si Lola sa sulok niya na nagbabasa o nagbuburda. Gaya ng parating bumubungad sa akin pag pwede na ako sa taas. Pagkatapos akong parusahan sa baba. Pero wala ron si Lola. Napuno ako ng pagtataka. Pero hindi na rin ako nagtanong kay Mama. Masama ang loob ko kay Lola. Hindi nga lang basta masama, kundi galit. Kaya mas okay na rin na hindi ko siya agad nakita. Pagpasok ng kwarto, may nakahanda ng panlinis si Mama. Pinunasan niya ako, pinihisan, pinakain at pinatulog. Gabit madilim na sa labas nang magising ako. Pagkakita ko sa oras, dali-dali akong lumabas. Huli na ako sa pagrorosaryo. Akala ko maaabutan ko si Mama at Lola Nati sa altar pero wala sila ron. Kahit yung mga kandila na 5:00 pa lang ng hapon pinasisindihan na ni Lola ay nakapatay din. Oh, gising ka na pala. Gutom ka na? Gusto mo na maghapunan? Maghahain ako. Kakain na agad, Ma? Hindi po ba tayo magdadasal muna? Oras na ng pagrorosaryo eh. Saka tong altar, bakit po walang sindi? Si Lola Nati, Ma. Nasaan po si Lola? Nasa kwarto? May sakit ba siya? O nasa labas pa't may tinutulungan? Mula sa araw na to, tayong dalawa na lang. Ikaw at ako na lang ang pamilya. Matapos ang anunsyong yon ni Mama, lumakad siya sa kusina. Pagpasada ko ng tingin sa paligid, napansin kong nawawala na ang mga picture ni Lola Nati. Gulong-gulo kong sinundan si Mama sa kusina at naabutan siyang naghahain. Ano pong ibig niyong sabihin na tayo na lang ang pamilya? Na ikaw at ako na lang? Ang Lola? Nasaan ang Lola? Na paano siya? Biglang tumigil si Mama sa ginagawa niya. Pinaghila niya ang sarili niya ng mauupuan. Sabay senya sa akin na maupo rin sa tabi niya. Binasa niya ang pang-ibabang labi niya na para bang nahihirapan siyang ibalita ang kailangan niyang ibalita sa akin. Ma, may nangyari ba habang nasa baba ko? Nagkasakit po si Lola? Na-ospital siya? Ma, patay na ba si Lola? Inatake ba siya? Kasalanan ko ba? Hindi inatake ang lola mo. Ayos lang siya, malusog at buhay na buhay. Kung ganun, nasan po siya? Hindi ko rin alam. Po? Ano hindi niyo alam? Paano hindi niyo po alam, Ma? Kaninang umaga, bigla na lang nag-al sa balutan ng lola mo. Tinanong ko kung bakit, kung saan siya pupunta. Pero hindi niya sinabi kung saan eh. Ang sabi niya lang, napapagod na siyang asikasuhin tayo. Nabantayan tayo at tumulong sa ibang tao. Gusto na raw niyang mabuhay para sa sarili niya. Gusto na raw niyang magsimula sa lugar na pwede siyang maging ordinaryo lang tulad ng iba. Ha? Si Lola po ba talagang nakausap niyo, Ma? Para kasing imposibleng isusuko niya yung pagiging albularya niya. Ba't po bigla na lang siya nagdesisyon ng ganyan? Anong nagtulak sa kanya? Hindi na importante kung ano bang nagtulak sa kanya. Ang importante ngayon, malaya na tayo. Malaya ka na. Pwede na natin gawin lahat ng gusto nating gawin, anak. Wala nang pipigil sa atin. Wala nang kukontra. Gusto mo mag-aral, di ba? Makakapag-aral ka na. Mapapasok na kita ng high school. Talaga po?
Talagang talaga, Ma! Oo nga, talaga. Pero di ba, Ma, may kailangan pa akong exam para ma-accelerate, para maging high school ako? Tapos nasa kalagitnaan na ng pasukan. Kahit wala na si Lola at ikaw nang masusunod, hindi pa rin ako makakapasok. Next year pa rin ako makakapag-aral. Pagsanya sa akin ni Mama ng saglit, dali-dali siyang tumayo. Pumasok siya sa kwarto ni Lola Nati at lumabas na dala ang baul ni Lolang ayaw na ayaw niyang pinakikialamanan namin. Ba't nandito yan, Ma? Iniwan ni Lola? Oo, iniwan niya. Alam ni Mama na mahihirapan akong maghanap ng trabaho kaya iniwan niya lahat-lahat ng meron siya para magamit nating pansuporta sa sarili natin. May mga cash siyang naiwan pero itong mga alahas at ginto niya, ito yung pinaka-importante. Ibebenta ko to. Tapos magiging maraming pera to. At gamit yung pera, makikiusap ako sa principal na payagan ka sa school. Kahit na hindi pa formally na enrolled. Kahit sit-in lang. Basta nandun ka na. Para sa pasukan, sanay ka na. Ano, Rita? Ayos lang ba sa'yo yung plano ko? Gusto mo ba yon? Yun munang gagawin natin? Tuwang-tuwa akong tumango kay Mama. Pagtayo't pagyakap ko sa kanya, agad niya akong niyakap pabalik. Kalaunan, naramdaman kong parang may di sinasabi sa akin si Mama at may hindi tama sa mga nangyayari. Pero imbis na busisiin siya para malaman ang buong istorya, pinili kong paniwalaan at kapitan na lang ang paliwanag niya. Nung oras na yon, ang mahalaga na lang sa akin ay ang idea na mamumuhay na rin kaming tulad ng iba. Rita, gising na at mahuhuli ka na. Po? Ano yan, Ma? Ang sabi ko, gising na at mahuhuli ka na. Ako? Ma? Mahuhuli? Saan po? Saan pa edi sa school? Sa school? Ano ba yan, Sarita? Plano mo bang ulit-ulitin na lang lahat ng sasabihin ko bago nasabit malilate ka na nga? Pikit mata at pupungas-pungas kong hinabol si Mama nung palabas na siya ng kwarto. Lumambitin ako sa braso niya para pigilan siya pero imbis na huminto, walang kahirap-hirap niya akong nahila sa sala. Pagkakita sa uniform, bag at sapatos na naghihintay sa akin sa sofa, bumitaw ako kay Mama para lapitan ang mga yon. Ma! Para sa akin to? Lahat to? Malamang, ikaw lang naman ang estudyante rito eh. Hindi ako namali ng dinig. Talagang papasok na ako? Ha? Pwede na ako pumasok? Oo nga. Pero, nagustuhan mo ba yung mga gamit na binili ko? Magaganda ba? Sa tuwa, wala na akong nasabi kay Mama. Tumango na lang ako sa kanya bago ko sinukat lahat ng pwedeng isukat sa mga pinamili niya. Oy, Pa? yung ininit kong panligo mo sa CR lumamig na. Tama na muna yan, maligo ka na at hindi ka pwedeng malate. Apa. Pagbaba namin ng tricycle, pagtigil noon sa tapat ng school, napawi ang tuwa't pananabik ko. Napalitan yon ng takot, kaba, lalo na nang mapansin ko ang kakaibang tingin na pinupukol sa akin ng mga estudyante. Ano yon? Ma? Ano ka akong bumabagabag sa'yo? Bukod sa nanginginig ka na naman, ang higpit-higpit ng hawak mo sa akin. May dumi ba ako sa mukha? May kakaiba ba sa akin? Sa unang tingin ba, halatang may kakaiba sa akin? Ano? Sila po kasi, kung makatingin sila parang may kakaiba sa akin. Parang nandidiri sila. Parang ayaw nila sa akin. Ano ka ba? Hindi yan. Pinagtitinginan ka lang nila kasi bago ka tsaka maganda ka. Ma, sasamahan mo ba ako sa room? Natatakot ako. Samahan mo po ako kahit ngayon lang. Rita, naka-uniform ka. Naka-uniform ka ng uniform namin. Mag-aaral ka na rin. Dito? Anong year? Anong section? Ay, tita, nandyan din po pala kayo. Magandang umaga po. Gusto niyo po bang magmano ko sa inyo? Ayaw niyo po. Sige po. Mauna na po ako sa klase. Rita, Ha? see you around.
Pagkakita niya sa ekspresyon ni Mama, dali-dali nang tumalikod si Eric. Pero bago siya makatakbo, nahawakan na ni Mama ang backpack niya at di yun binitiwan hanggang sa mapilitan si Eric na muling humarap sa amin. Po, tita. Huwag mo kong matita-tita ha. Hindi ka pabayad sa kasalanan mo sa anak ko. Ma, wag na. Tita. Talaga bang gusto mo si Rita? Seryoso ka sa kanya? Opo tita. Kung bibigyan niyo ako ng permiso, aakyat po ako ng ligaw kay Rita. Yun ay kung papayag din siya. Kung talagang seryoso ka sa anak ko at hindi mo siya sasaktan pag nasa school, ipagkakatiwala ko siya sa'yo. Ma, wag na. Hindi na kailangan. Kaya ko na sarili ko. Kaya? Nanginginig ka nga't natatakot sa paligid. At least tong si Eric kilala mo. Pamilyar ka, 'di ba? Nobyo mo to. Hindi naman kayo naghiwalay. Opo, pero akala ko kailangan ko na siyang iwasan. Noon yon, nung kasama pa natin ang lola natin mo. Ngayong wala na siya, pwede na. Papayag ako. Basta, alam niyong dalawang limitasyon niyo ha. Lahat ng hindi ko naranasan ng kabataan ko, gawa ng lola mo, sisiguraduhin kong mararanasan mo. Eric, si Rita ha, bantayan mo. Pag may nangyari sa batang ito, mayayari ka sa akin. Mama? Oh, Pero hahatid mo pa rin ako sa room, di ba? Kahit ngayong araw lang, kasi first day ko. Pwede pong makisabat sa usapan yung mag-ina? Pwede po. Sige, ano po kasi, high school yung school na to. Malalaki, dalagat binata ng mga estudyante. Kung gusto nyo po na mag-fit in si Rita sa school, mas okay po na wag nyo na siyang ihatid sa room niya. Kasi pambata lang po yung hinahatid pa eh. Pag hinatid nyo po siya, baka mas lalo lang siyang pagtawanan. at bakit nila pinagtatawanan ng anak ko? Kasalanan ko bang mahal na mahal ko si Rita? Kaya gusto ko pa siyang ihatid sa room? Nang mapansin kong tanging ako na lang ang may kasamang magulang papasok ng school, sumang-ayon na ako sa suhestyon ni Eric. Hindi na ako nagpahatid kay Mama at sa kanya na lang bumuntot. Lalo na nung makumpirma kong nasa iisang year lang kami at section. Sigurado kang ihahatid mo ko pa uwi mamaya, ha? Oo nga, wala ka bang tiwala sa akin? Isa pa, lapit-lapit lang ng bahay nyo eh. Kahit hindi kita ihatid, sigurado makakauwi ka. Pero ihahatid pa rin kita kaya wala kang kailangang ipag-alala, okay? Takot ko lang kay Tita Nida. Grabe yung pagdilit-dilit niya sa akin ng mata at pagbabantay. Ganun lang yun, pero mabait yun. Mas mabait kesa sa lola ko. Oo nga pala, anyari kay Lola Nati? Ayaw mong pag-usapan? Sige, iba na lang. Alam ko na. And let's get to know each other. Get to know each other? Oo, magtanong ka sa akin para makilala mo ako. Tapos magtatanong din ako sa'yo para makilala kita. 18 ka na rin ba? Oo, Pero ba't first year ka pa lang? Di ba dapat mas mataas na grade level mo? Di naman kita katulad na di agad nakapag-aral. Pagring ng bell, nagtakbuhan na papasok sa kani-kanilang classroom ang mga estudyanteng nasa paligid namin. Hinawakan ni Eric ang kamay ko't hinila niya ako papunta sa room namin. Agad na napawi ang ngiti sa labi ko pagkakita ng seryoso't nagtatakang tingin ng mga estudyante pagpasok pa lang namin. huwag mo silang pansinin. Wala lang yan. Nagtataka lang sila kung sino ka. Sigurado ka? Oo naman. Ilang araw lang magiging close mo na rin yung mga yan. Lalo na yung mga girls. Mababait naman mga kaklase natin eh. Si ma'am kasi ang magdidesisyon kung saan ka uupo. Habang wala pa siya, doon ka muna sa tabi ko. Tara. Sa pinakalikod ng classroom ako hinila ni Eric. May hilera ng upuan doon na puro lalaki ang umuuko pa. Paglapit namin sa kanila, nagtawanan sila't nagbulungan habang ang tingin nila'y pabalik-balik sa akin. Ang tinik daw ni Eric. Dapat daw di nila kinuwestiyon ang kakayahan niyang magpalambot. Ilan lang yon sa mga binubulong ng kaibigan niya sa isa't isa. Pero dahil hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun, hindi na ako nagtanong at yumuko na lang. Pagdating ng advisor, tinawag niya ako sa unahan para ipakilala sa buong klase. Gawa ng sobrang kaba, nagkanda-utal-utal ako. Kahit anong pagsaway sa kanila ng advisor namin, hindi sila tumigil sa kakatawa.
Nanahimik lang sila nung mag-umpisa na yung mismong klase. Tama si Lola Nati. Mas advance yung tinuturo sa akin ni Mama sa bahay. Kaya hindi na ako nahirapang humabol pa sa pinag-aaralan nila. Ang hindi ko kaya ay ang makipagkaibigan sa mga kaklase ko o sa kahit na sinong estudyante sa school. Maliban kay Eric, parang lahat sila ay iniiwasan ako. Oh, ba't ang lungkot mo naman? Diba ang sabi ko dapat takangiti ka lang kasi mas maganda kapag ganun? Alam mo ba kung anong sinasabi nila tungkol sa akin? Ha? Nila? Sinong nila? Ng mga kaklase natin. Mapalalaki man o babae, parang may sinasabi tungkol sa akin. Pinagtatawanan nila ako, pinagkakatuwaan. Hindi, wala yun. Wala silang sinasabi tungkol sa'yo. Ano lang, siguro ganyan lang talaga sila. Ganyan lang talaga kabataan ngayon. Nako-conscious ka lang kasi hindi ka sanay. Boyfriend mo ko, di ba? Oo. Eh di dapat sa sinasabi ko lang ikaw maniniwala. Kasi ako, hindi ako magsisinungaling sa'yo. Pinili kong maniwala kay Eric. Pinanghawakan ko yung sinabi niya sa akin. Akala ko tama siya na masyado ko lang iniisip ang mga bagay-bagay. Hanggang sa isang araw, habang naglalagay ako ng pad sa cubicle, ay narinig kong pumasok ang grupo ni Trina at narinig ko na rin sa wakas ng maayos ang sinasabi nila tungkol sa akin. Hindi ko alam kung sinong nagkalat ng chismis na may lahi raw kaming aswang. Na kaya raw hindi ako pinalalabas noon ay dahil ayaw ni Lola Nati na mabuko ang sikreto namin. Sa kagustuhan na malaman kung kanino galing ang chismis, kinumpronta ko si Trina. Pero hindi niya ako binigyan ng sagot. Sa halip, dinasalan niya yung bottled water na hawak at sinabo yun sa akin na parang holy water. Oh, Nak, ang aga mo ngayon. Akala ko ba mas malilate kayo ni Eric at may pupuntahan kayong kainan? Ha? Galing na kayo ron o magbibihis ka muna bago kayo pumunta doon? Ma, aswang ba tayo? May lahi po ba tayong aswang? Di ba tinatali ka ni Lola Nati pag bilog ang buwan? At sabi nila, lumalabas lang ang aswang pag bilog ang buwan. Umamin ka na nang di ka naman namamanata kundi tinatali talaga ni Lola, di ba? Yun po ba yung dahilan? Ano? Sarita, saan mo naman nakuha? Oo, hindi ma. Yun lang yung gusto kong marinig. May lahi ba tayong aswang? Aswang ka ba? Aswang ba ako? Yun ba yung dahilan kung ba't mahigpit sa atin si Lola? Yun ba yung sumpang sinasabi niya na gusto niyang maputol? Pumapatay ka ba ng tao? Kumakain? Magiging ganun din ba ako? Hindi. Walang katotohanan yung mga naririnig mo sa mga kaklase mo. Hindi tayo aswang. Walang aswang sa pamilya natin. Paano tayo magiging ganun? Albularya nga ang lola mo. Anak, chismis lang yun. Chismis na pinakakalat ng iba kasi kakaibang pamilya natin. Oo, kakaiba tayo pero hindi tayo aswang. Sino ba kasi nagsabi niyan sa'yo? Tsaka, ba't ganyan ang itsura mo? Ano nangyari sa uniforme mo? Ba't basang-basa ka? Buong gabi akong pinatahan ni Mama. At para patunayan sa akin na hindi nga siya aswang, nung gabing yon, hindi siya umalis sa tabi ko kahit na bilog ang buwan. Pumikit ang mata ko na nasa tabi ko si Mama at pagmulat ko, nasa tabi ko pa rin siya. Mas nauna akong magising. Gigisingin ko na sana si Mama nang mapansin kong iba na ang suot niya ngayon kesa sa suot niya kagabi. Pero dahil hindi ako sigurado kung tama ba ako nang naaalala, hindi na ako nagtanong pa. Weekend ang sumunod na araw kaya wala akong dahilan para lumabas ng bahay. Pero kung anong payapa ko nung nagdaang weekend, siya namang gulo at ingay ng Lunes na sumalubong sa akin. Pagkapasok ng classroom, bigla akong sinabuyan ng asin ng mga kaklase ko. Paulit-ulit nilang sinisigaw na aswang daw ako. Na talagang aswang daw ang pamilya ko at kami ang nasa likod ng biglaang pagkamatay ni Trina. Paulit-ulit kong tinanggi na hindi kami. Na wala kaming kinalaman sa kung anumang nangyari kay Trina pero mas lalo lang silang nagalit. Mas lalo lang nila akong kinuyog. Tama na! Tigilan niyo nga si Rita.
May ebidensya ba kayo na sila ang may gawa ng nangyari kay Trina? Di ba wala? Tsaka ang sabi, may posibilidad na mabangis na hayop ang may gawa nun. Mabangis na hayop? Hindi hayop ang may gawa nun, Eric. Aswang! Sila Rita! Itong nobya mong aswang lang naman ang huli na kaaway ni Trina eh. Tapos bigla na lang siyang nawala. At kaninang umaga, nakita na lang sa may ilog na lasog-lasog na. Sige nga! Kung hayop ang may gawa nun, anong klase? At bakit ngayon lang to nangyari? Kung kailan pinakawalan siya at ang mama niya ng lola niya na freak din? Hindi aswang ang mama ko! Hindi ako aswang! At hindi freak ang lola nati ko! Kung ano man ang nangyari kay Trina, walang kinalaman ng mama ko lalo na't magkasama kami buong gabi nung kabilugan ng buwan. Kabilugan ng buwan? Bakit? Ano ba meron pag bilog ang buwan, ha? Nagiging aswang ang mama mo? So tama ako. Siya nga may gawa ng lahat ng to. Unang beses kong makaramdam ng galit na parang sasabog ang dibdib ko at hindi ko makontrol. Namalayan ko na lang na hila-hila ko na ang buhok ni Jasmine at kinakaladkad ko na siya palabas ng classroom. Sa bunot, sampal at kalmot ang natamo niya mula sa akin. Nang marinig ko ang paulit-ulit niyang pagsigaw ng tama na, natauhan ako. Gulat na gulat kong tiningnan ang kuko kong may bahid ng dugo ni Jasmine. Dahan-dahan akong humakbang palayo mula sa kanya. Saka tuluyang tumakbo para tumakas. Pero kahit anong bilis ko, naabutan pa rin ako ni Eric. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam ba't ko nagawa yun sa kanya. Hindi naman ako ganun eh. Hindi ako bayolente. Alam ko Rita. Ako lang to. Ako, hindi kita sasaktan. Tulungan mo ko. Itago mo ko. Dalhin mo ko sa ibang lugar. Baka ipakulong ako ni na Jasmine eh. Ayoko munang umuwi sa bahay. Papunta sila ron eh. Baka pumunta sila ron may kasamang pulis. Natatakot ako. Sigurado ka? Pagtango ko sa kanya, dali-dali niya akong hinila palabas ng school. Agad kaming sumakay ng tricycle, kaya di na kami nahabol ng security guard. Bagaman narinig ko yung pangalan ng lugar na pupuntahan namin, hindi ko pa rin alam kung saan ba mismo yon. Sa inyo ba to? Bahay nyo? Pero, di ba sabi mo malapit lang kayo sa bahay namin? Kinadyan to. Kilala mo yun, di ba? Yung best friend ko. Bahay nila? Hindi, rest house. Pahingahan, ganun. Tambahin namin dito. Pwede tayo rito hanggat gusto mo. Meron na rin palang lutuan tsaka bigas at mga dilata na rin dito. Kaya tara na, pasok na tayo. Pagpasok sa loob, dali-daling pinagdadampot ni Eric ang walang lamang bote ng kung ano't lagayan na punong-puno ng abo. Ano yan? Soft drinks? Saka, yung nasa lagayan, ano yan? Ito, abo ng sigarilyo. Yung mga bote naman, alak. Alak? Ano yun? Hindi mo alam kung ano yung alak? Ang swerte ko naman, napaka-inosente ng girlfriend ko. Yung alak, ano yun? Inumin na makakatulong sa yung kalimutan ng gusto mong kalimutan. Talaga? Totoo? Baka binibiro mo lang ako, niloloko? Hindi kailan ba kita niloko? Gusto mo, patunayan ko sa'yo? Subukan natin ngayon. Bakit? Meron ka bang ganyan ngayon? Wala, pero kung gusto mo, ang dali-dali lang bumili nito. Lalabas lang ako saglit para bumili. Gusto mo ba? Pagtango ko kay Eric, tuwang-tuwa niya akong hinalikan sa pisngi ko bago siya lumabas para bumili. Nasanay na ako sa pagiging malambing ni Eric, sa madalas niyang paghalik sa akin at paghawak, kaya hindi na ako nagulat na ginawa niya yon. Akala ko gaya ng soft drinks, matamis at masarap din ang alak pero hindi. Mapait yun. Unang lagok pa lang ayoko na. Pero dahil mahal daw yon at magagalit siya kung sasayangin ko, pinilit kong ubusin yung unang bote. Habang tumatagal, mas nagiging kaaya-aya na ang lasa nun. Tama siya, parang may kapangyarihan nga ang alak na makalimot.
Nakalimutan ko na yung pinagsasasabi ni Jasmine, yung takot ko sa nagawa ko sa kanya. Kaya nagpatuloy ako sa pag-inom hanggang sa nakaramdam ako ng hilo at hindi na makatayo. Para akong nawala ng kontrol sa sarili ko. Nanlalambot ako. Pero alam ko pa rin naman ang nangyayari. Alam ko pa rin ang ginagawa ko at mas lalong alam ko na hindi ko na nagugustuhan ang likot ng kamay ni Eric. Nang maramdaman ko yon sa parte ng katawan ko na sabi ni Mama ay hindi dapat hahawakan ni Eric hanggat hindi pa kami kasal, agad ko siyang tinulak. Ang akala ko, rerespetuhin niya ang gusto ko. Pero mas naging agresibo siya. Hinalikan niya ako. Kinubabawan. At ang sunod na nangyari ay nag-alis ng lasing ko. Nung napagod na siya't nakatulog, iika-ika at hirap kong pinulot ang gula-gulanit kong damit. Hindi ko maalala kung paano akong nakauwi. Ang alam ko lang, galit na galit si Mama kay Eric pagkatapos kong isumbong sa kanya ang nangyari. Ang sabi niya, pagbabayaran daw ni Eric ang ginawa niya at hinding-hindi niya ito mapapatawad. Rita, gising ka na ba ha? Rita, nak, papasok ako ha? Diyos ko, ano ba to? Paniki ka ba? Ba't ang dilim-dilim naman dito? Ay teka lang, bubuksan kong bintana mo. Ma, wag po. Wag mong buksan, natatakot po ako eh. Saan? Sa mga pulis, ma. Sigurado ka bang walang pumupuntang pulis? Walang naghahanap sa akin? Hindi nila ako huhulihin para sa nagawa ko kay Jasmine? Tinuloy ni Mama ang pagbukas ng mga bintana. Nung maliwanag na sa kwarto, saka siya bumaling sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko't awang-awa siyang tumingin sa akin. Bago niya dahan-dahang inayos ang hibla ng buhok na nakatabon sa pisngi ko. Naayos ko na yun. Hindi mo na kailangang problemahin yun. Nakipag-areglo na ako sa pamilya niya. Eh yung pinakakalat niya, yung binibintang niya na ginawa raw natin kay Trina. Anong tungkol doon? Wala namang ebidensya na magdidiin sa atin doon sa nangyari kay Trina. Kaya kahit pagchismisan nila tayo ng pagchismisan, walang mangyayari. Rita anak, sabi ko naman sa'yo, diba? Ayusin kong lahat para sa'yo. Okay na lahat. Kung gusto mong bumalik sa school, pwede na. Hindi na ulit mangyayari yun. Ayoko na po. Ayoko na mag-aral, ma. Ayoko na ulit makihalubilo sa kanila. Tama si Lola Nati eh. Dapat nakinig na lang tayo sa mga sinasabi niya nun. Kung di ako nagpumilit, kung di tayo basta-basta nagtiwala kay Eric, hindi niya sana magagawa sa akin yung ginawa niya. Hindi mo kasalanan ng lahat. May kasalanan din ako. Pinagkatiwala kita sa kanya. Ang akala ko kasi totoong magandang intensyon niya sa'yo. Kung alam ko lang na pinagpupustahan ka lang nila ng mga kaibigan niya. Agad na nawala ang galit sa mata ni Mama pagkatapos kong pisilin ang kamay niya. Maluha-luha niya akong niyakap. Paulit-ulit niyang binulong sa akin na wala daw siyang pakialam kung sa impyerno pa siya pulutin dahil sa mga nagawa niya. Ang importante raw na protektahan niya ako. Akala ko nasabi niya lang yun dahil sa galit niya. Gusto ko na rin kalimutan lahat ng nangyari, kaya hindi ko na siya inusisa kung ano bang nangyari kay Eric o sa mga kaibigan niyang kasali sa pustahan. Mula nung nalaman ni Mama ang pananalbahe sa akin ni Eric, may mga pinagbago rin siya. Bukod sa pagiging tulala at balisa niya, nadadalas din siya sa baba. Takot ako doon. Kaya hindi na ako napadpad sa parteng yon ng bahay hanggang sa isang araw. Habang nakatulala ako sa maliit na siwang ng bintana sa taas, ay narinig kong sunod-sunod na pagkalabog ng pinto sa baba. Ang akala ko pinaglalaruan lang ako ng pandinig ko, gawa ng katahimikan. Pero nang nagpatuloy yon at sinabayan pa ng nanghihinang boses ni Lola Nati, tuluyan na akong hindi napalagay. Hawak ang kumakabog kong dibdib, pumunta ako sa baba. Ilang segundo rin akong tahimik na naghintay sa tapat ng saradong pinto. Nung aalis na ako, kasi akala ko guni-guni ko lang ang lahat,
Saka sunod-sunod na kumalabog yung pinto at mas malinaw ko nang narinig ang boses ni Lola Nati. Lola? Lola, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo riyan? Paano ka napunta sa baba? Ang akala ko ba, ang sabi ni Mama, umalis ka raw. Iniwan mo na raw kami kasi ayaw mo na sa gantong buhay. Rita, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, palabasin niyo ako rito. Palabasin mo ako rito, Apo. Parang awa mo na. Opo, La. Opo, sandali lang. Kukunin ko lang yung susi. Wala sa madalas na pinaglalagyan ni Mama yung susi ng baba. Imbis na magpakapagod kakahanap ng bago niyang pinaglalagyan nun, kumuha na lang ako ng martilyo at walang tigil kong pinukpok yung padlock hanggang sa tuluyan na yung masira. Pagpasok sa baba, agad akong napahawak sa ilong ko at napaatras nang umalingasaw ang parang nabubulok na amoy. Sarita, tulungan mo ako, itakas mo ako dito. Tumakas na tayo sa mama mo. Nangyari na yung kinakatakot ko. Po, anong ibig niyo sabihin? La, at anong amoy na yun? Ikaw ba yun? May sugat ka bang parang nabubulok kaya gantong amoy dito? Hindi ako yon. Hindi ako. Si Eric yun. Yung katawan yun ni Eric na hindi pa ubos ng mama mo. Po! Gusto mong malaman kung ba't hindi ko kayo pinalabas? Kung bakit ang higpit-higpit ko sa inyo? Kung bakit wala sa loob ang mama mo pag bilog ang buwan? Totoo yung sinasabi nila, Jasmine? Yung binibintang ni Trina? Mga aswang po tayo. Aswang si Mama? Aswang ako? Ikaw at ang mama mo lang, Sarita. Nakapag-asawa ko ng aswang. Yung papa ni Nida, yung lolo mo, aswang siya. Naitago niya yun sa akin sa loob ng mahabang panahon. Nalaman ko lang ang totoong siya nung araw na naipasa niya na sa mama mo ang sisiw na itim. At dahil doon, ganap na naging aswang ang mama mo. Kaya naman nakokontrol naman namin. Makokontrol naman dapat pero nakatikim siya ng laman ng tao. Simula noon, nagiba na siya. Hindi niya na mapigilan. Hinahanap-hanap niya ang lasa nila at lalo lang tumitindi ang gutom niya sa kabilugan ng buwan. Dahan-dahan kong nilingon ang kararating lang at humahangos na si Mama. Takot na takot niyang hinawakan ang kamay ko. Galit at nahihindi ko siyang tinulak palayo sa akin. Pero hinabol niya lang ulit ang kamay ko. Ginawa mo yon! Ginawa mo to! Lahat ng to! Bakit? Rita, alam na nila. Papunta na sila dito. Kailangan yung tumakas ni Mama. Kailangan yung tumakas para hindi kayo madamay. Umalis na kayo. Dali na, Rita. Tulungan mo si Mama. Ano? Alam na nila. Alam na nilang ginawa ko kay Trina. May suspetsa sila ako rin ang nasa likod ng pagkawala ni Eric. Ako naman talaga. Pinatay mo sila, Ma? Kinain mo? Sabi mo hindi. Sabi mo hindi ka aswang. Sabi mo hindi tayo. Yung kay Trina, maniwala ka sa akin, anak. Aksidente yun. Tatakutin ko lang naman sana siya. Gusto ko lang naman siyang takutin pero nadulas siya nung tumatakbo. Nabagok siya. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kaya imbis na tulungan dalhin sa ospital, kinain mo na lang. Isipin mo nang gusto mong isipin pero nagawa ko mga ginawa ko para protektahan ka, para ipaghiganti ka. Maniwala ka. Pinagsisisihan ko nagawa ko kay Jasmine. Pero yung kay Eric, hindi. Kahit na kailan, hindi. Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo, dapat lang yun sa kanya. Takot na napatingin si Mama sa gate nang sunod-sunod yung kinalabog ng galit na taong bayan. Umiiyak na pinakausapan ni Mama ang nanghihinang si Lola Nati. Kahit na ayaw ko kasi gusto ko sanang manatili sa tabi ni Mama lalo na't ako naman ang punot dulo kung bakit ba nagawa ni Mama ang mga nagawa niya. Hindi siya pumayag. Pilit niya akong pinataka sa secret tunnel sa ilalim ng bahay kasama si Lola Nati kasi hindi ko raw kailangang pagbayaran ng kasalanang wala akong kinalaman. Miss Anne, yun na yung huling beses na nakita ko si Mama.
Hindi siya pinatawad ng galit na taong bayan. Napatay po nila si Mama. Alam namin ni Lola Nati na taon din ang bumilang bago nila sinuko ang paghahanap sa amin sa pag-aakalang gaya ni Mama ay aswang din kami. Pero hindi. Hindi po ako aswang. Hindi na ipamana ni Mama ang sisiw niyang itim, kaya naputo lang sumpa at nagkaroon ako ng normal na buhay matapos naming magpakalayo-layo ni Lola para mag-umpisa ulit. 30 years old na po ako nung namatay si Lola Nati gawa ng sakit niya at simula noon, mag-isa na po akong namuhay. Bago namatay si Lola, bukod sa nagkapatawaran kami, ipinasa niya rin po sa akin ang kaalaman niya sa pagiging albularyo. Kaya imbes na maging sumpa sa sangkatauhan, naging katulad ako ni Lola na nakakatulong at tinatakbuhan ng sangkatauhan kapag kailangan nila ng lunas. Salamat pong muli sa pagkakataon na mapakinggan ang kwento kong ito ng mga listeners ng inyong channel. Lubos na gumagalang, Rita. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.